Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pananaw ng marami sa mundo, ang mga may kapangyarihan ay malupit, madaling magalit, at mahigpit na magparusa. Makapangyarihan yata sila. Wala silang pananagutan sa mga desisyon nila at sa mga pamamaraan nila. Kaya maaari niyang gawin ang gusto nila. Hindi sila kailangan magtimpi at magkontrol sa sarili. Makapangyarihan yata sila. Ang tunay na makapangyarihan ay ang Diyos. Wala nang mas mataas pa kaysa Kanya. Hindi niya kailangang managot kanino man. Pero dahil sa makapangyarihan siya, mas mapagbigay siya. Dahil makapangyarihan siya, mahabagin siya. Pinagbibigyan niya tayo. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Hindi siya madaling magparusa. Mahaba ang PC niya. Kaya kung may mga masama at buhay pa at hindi pa napaparusahan, hindi ito nangangahulugan na pabaya ang Diyos o hindi niya kayang disiplinahin sila. Ang pagpapasyensya niya ay tanda ng kanyang kadakilaan. Narinig natin ang pagbasa natin. Maaari kang magparusa kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Yan ang ating narinig. Talagang iba ang Diyos kaysa ating mga tao. Kahit nasa pagsasagawa ng kapangyarihan at pagsasabuhay nito. May kasabihan tayo, ang masamang damo ay matagal na mamatay. Ina-apply natin dito sa tao. Ang masamang tao ay matagal mamatay. Minsan nakikita natin itong totoo. Ang masasama ay may mahabang buhay at nakaliligtas pa sa sakuna o sa parusa. Bakit kaya? Mas pinagbibigyan pa sila ng Diyos. Binibigyan ng pagkakataon at panahon na magsisi at magbagong buhay. Sana hindi sila magpatuloy na lumayo sa Kanya. Huwag nilang ipagmayabang na hindi sila pananagutin at hindi sila tatablahan ng parusa. Oo, mahaba ang pisi ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng panahon, pero ang lahat ng pisi ay may hangganan. Kung magmatigas pa tayo, wala na tayong dahilan na pagharap sa Diyos. Pinagbigyan na tayo. Kaya ngayon, huwag na tayong magmatigas. May habag nga ang Diyos, pero may katarungan din siya. Ipinapaalaala po ninyo sa amin, Panginoon, ang 4 last things: death, judgment, hell, and heaven.
Totoo ang mga ito. Turuan mo kaming palaging isaalang-alang ang mga ito.